Lords, His love endures forever. To Him who alone does great wonders, His love endures forever. Who by His understanding made the heavens, His love endures forever. Who spread out the earth upon the waters, His love endures forever. Who made the great lights, His love endures forever. The sun to govern the day, His love endures forever. The moon and the stars to govern the night, His love endures forever. Pinagpala ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang banal na kasulatan. Ang sabi dito, give thanks to the Lord. Sabi, ano daw dapat natin gawin? Magpasalamat tayo sa Panginoon. Kailan tayo dapat magpasalamat? Ngayon lang ba? O araw-araw, bawat minuto ng ating buhay. Sapagkat sabi dito, He made the heavens, He spread out the earth upon the waters, Who made the great lights, the sun to govern the days, the moon and the stars. Ang lahat ng bagay ay nagkaroon ng kaganapan. Ang langit ay nagpahayag ng kanyang kalingningan. Mayroong moon, mayroong stars, at pag umaga mayroong araw. No? Ganyan kabuti ang Panginoon sa ating buhay. At ang ating buhay sa araw-araw ay galing sa Panginoon. No? Kaya wala tayong pwedeng ipagmalaki dahil wala tayong pag-aari. Kahit ang ating hininga ay pag-aari ng Diyos. Na? Kaya wala tayong pwedeng ipagmalaki, kaya hindi dapat natin katamaran ang magsimba. Dahil yan lang ang paraan upang tayo ay magbigay lugod sa Panginoon sa pagpapasalamat sa Kanya, sa Kanyang kabutihan. Katulad ni Maring Mel, no? Napakabuti ng Panginoon sa kanyang buhay dahil siya ay pinagaling. Tigas-tigas pa nga ulo niya, no? Panay pang inom ng mga soft drinks. Pero ngayon hindi na, bait-bait lang. No? Kaya ganoon kabuti ang Panginoon. Kinokorek niya ang lahat nating kamalian. Kaya sa hapong ito, sama-sama po tayong mag-worship sa Panginoon. At tinatawagan ko na po ang ating dalawang worship team na lang. Saan ba? Dalawa daw, dalawa. Matatapang yan na worship team. Si Gemma, baka marunong kumanta yan. Amen. As the deer panteth for the waters of my soul, longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. As the deer panteth for the waters of my soul, longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. As the deer panteth for
here. You alone are my heart's desire, and I long to worship Thee. You alone are my strength, my shield. To you alone make my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship Thee. You alone are my strength, my shield. To you alone make my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship Thee. And I long to worship Thee. Yes, I long to worship Thee. Amen. Ngayon naman po, sunod natin ang My Plea to Sing. Everyone needs compassion, a love that's never buried. But let mercy fall on me. But everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. Salvation.
Ngayon naman po, pakinggan natin ang Tagalog. Pag-gising sa umaga. Thank you. Gising sa umaga, nasisigaw ang nasa isip. Alam mo ang katawan ko'y puno-puno ng pag-ibig. Kalawat ko'y papakinta, puso ko'y umaawit. Ang mga paa ay sumasayaw sa tuloy na alapit. Ewan ko'y tumingon, aapoy nagtsatsatsat. Mga kamay kumakaway, nagtutulibo sila. Tumulong lakas sa tuwa, sumasayaw, kumanta. Ito ang alay ko sa'yo, aking Ama. Pagkagising sa umaga, sigaw ang nasa isip. Ngayon mo ang katawan ko'y puno ng pag-ibig. Katawan ko'y kapakinggan, puso ko'y umaawit. Ang mga paa ay sumasayaw sa tuloy ng alapit. Ewan ko'y luminendo, aapoy nagtsatsatsat. Mga kamay kumakaway, nagtutulibo sila. Tumulong lakas sa tuwa, sumasayaw, kumanta. Ito ang alay ko sa'yo, aking Ama. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kailan ay saya. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya masaya. Problema ay dumarating, ito'y kanyang lulutasin. So, Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya masaya. Come feel my love, come take my hand, and walk with me. Come feel my world, come feel my life, come take my hand, and walk with me. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may lakas. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may lakas. Problema ay dumarating, ito'y kanyang lulutasin. So, Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may lakas. Come feel my love, come take my hand, and walk with me. Come feel my world, come feel my life, come take my hand, and walk with me. Lumilipad ay mahal ng Diyos. Di kumukupas ang mga ibon na lumilipad ay mahal ng Diyos. Di kumukupas, huwag ka nang malungkot. Oh, praise the Lord. Ang mga isla na lumalangoy ay mahal ng Diyos. Di kumukupas ang mga isda na lumalangoy ay mahal ng Diyos. Di kumukupas, huwag ka
ng Diyos. Sobra-sobra pa ang mga taong na walang pera. Binigyan ng Diyos, sobra-sobra pa ang malungkot. Oh, praise the Lord. Come fill my life. Come take my hand and walk with me. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hand and walk with me. Binabago niya ako araw-araw. Binabago niya ako araw-araw. Binabago niya ako araw-araw. Binabago niya ako araw-araw. Ngayon, bukas, at kailanman, ang pag-ibig niya ay lagi sa love, 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 tayo magmahalan. Love, 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 tayo masayawan. Love, 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 tayo magkawitan ngayon. Binabago niya ako araw-araw. Binabago niya ako araw-araw. Binabago niya ako araw-araw. Binabago niya ako araw-araw. Ngayon, bukas, at kailanman, ang pag-ibig niya ay laging sapat. Love, 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 tayo magmamahalan. Love, 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 tayo magsayawan. Love, 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 tayo magkawitan ngayon. Love, 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 tayo magmamahalan. Love, 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 tayo magsayawan. Love, 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 tayo magkawitan ngayon. Tayo magkawitan ngayon. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hand and walk with me. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hand and walk with me. Amen. Amen. No? Napakabigay ng Panginoon isla. Siya ang may gawa. Ang mga ibon, siya rin ang may gawa. Binabantayan niya. How much more tayo. No? So, mas sigit ang pag-ibig ng Diyos sa ating na kanyang mga nilikha. Salamat sa ating worship team. Alam mo naman wala na akong masabi. No? Mga bata, sariwa. Salamat sa inyo dahil lalong sumaya ang ating pananambahan kapag meron tayong worship team. Kahit walang pera. Kahit walang pera, bibigyan ko na tayo ng Diyos, no? Sobra-sobra pa. Sobra-sobra daw. Yan ang sabi ng ating pinantay. Hindi naman siguro sinungaling yung sumulat niya, no? Bibigyan tayo at bibigyan. Ang nais lamang ng Diyos ay maglingkod tayo sa Kanya. Pagkaloob natin ang ating diwala, ang ating pananampalataya sa Kanya. Ngayong hapon, mga kapatid, ating pong tinatawagan ang ating Pastor Edgar para sa kanyang pagbabahagi ng salita ng Diyos sa hapon ito. Magandang hapon po sa ating lahat. Pasensya na wala kayong mapabasa kasi nagulat ako, biglang nawala. No? Kaya, anyway, mayroon naman memoryado ko naman, nasa ba yung cellphone ko. Kung hindi ko man memorya, saan ko ba nilagay? Ayun. Okay.
Ano po ba ang ating napag-aralan? Last December 1. Kasi December 8, nandito tayo sa umaga. Walang hapon. No? Sinong nakakatanda? John 8:32. Ang sinasabi ko doon, you will know the truth, and the truth will set you free. Yan po ang ating napag-aralan. Diba? So, papasadahan ko ulit kasi talagang totoo yan. Madaling makalimutan. Good afternoon, nandiyan pala si Ayun. Okay, madali talaga niya makalimutan. Kasi ako nga, diba, sinasabi ko sa inyo, nag-aaral din ako sa kasalukuyan sa New Life Alabama. Pag hindi ko ni-record yung pinag-aaralan, wala na. Lampas na. Kaya lang, nagpaalam ako sa in-church kasi bawal i-record. Ang sabi ko naman, hindi ko naman kinakailangan makapasa. Hindi ko na kinakailangan maging honor pa. Basta ang sa akin, madagdagan lang ng kaalaman yung aking natututunan. Kasi ako, sabi ko sa kanila, tapos ako ng Bachelor of Ministry, yan sa sila, at graduate po ako ng Masteral in Christian Leadership sa Tandang Sura. So, kulang na lang ng doctorate. Kung makakatapos ako ng doctorate, doktor na ang tawag sa akin, hindi na pastor. Doktor. Okay, doktor na hindi medicine. Okay, so, talagang totoo makakalimutan niya, di ba? Kung may naaalaala kayo, di ba? Inihalin tulad sa Matthew, mababasa po natin sa Matthew, yung tinatawag na mayroong kambing, di ba? Natatandaan nyo? Mayroong kambing at mayroong tupa. At ang sabi ni God, ni Jesus, ang tupa ilalagay niya sa kanan at ang kambing sa kaliwa. So sigurado, yung tupa sa langit ang tungo, mga tupa. Kaya di ba tayo ay inihalin tulad sa tupa. Wala naman siguro dito kambing. Alam niyo ba yung kambing? Iba maingay, lagi ko sinasabi. Pag mayroong maingay dyan, complain ng complain, reklamo ng reklamo, kambing ang tingin ko. Hindi ko na lang papansinin. Dahil balang araw, alam mo, sa totoo lang, gusto ko yung kambing. Ha? Gusto ko yung kambing. Bababasa po natin sa Mark chapter 2, verse 17. Sabi niya, ang hospital ay hindi nangangailangan ng walang sakit. Itong church, sabi ni God, ni Jesus, dito, sabi niya, hindi ako bumaba dito sa lupa para sa mga banal. Yung mga walang sakit, bumaba ako rito sa lupa para sa mga makasalanan. No? Kaya nga, di ba sinasabi ko na tayo, dahil tinawag tayong Gentiles, Hentil, ang ibig sabihin po ng Gentiles o Hentil ay makasalanan ka. Hindi ka Hudyo, hindi ka Israelite o Israelita. Yan ang ibig sabihin ng Hentil. Hindi tayo Israelite. So, itong mga Israelita, sa mga tuwid, sila ay banal. Sila ay huli. So, si Kristo bumaba rito, hindi dahil sa mga banal, dahil banal na sila. Wala nang problema sa langit na ang tungo niyan. Sigurado yan. Mababasa yan sa Romans chapter 11, verse 26. As it is written, all Israelites are saved. Okay, so, lagi ko na yan sinasabi sa inyo, kaya di ba sabi ko sa inyo, dahil naman kay Kristo, tayo ay naging lahi ni Israel, na tinawag na Abraham. So, walang problema, kaya hindi na tayo Gentiles. Okay, so, ang hospital, hindi nangangailangan na walang sakit. Kaya dito sa church, ang kailangan talaga dito sa church ay yung mga makasalanan. Kasi ang plano ng Diyos Ama, ito yung pangalawang plano niya, ang sabi niya noon na mabubuhay sila ng matagal. Kaya lang alam ng Diyos na masisira. At sabi niya, pag kinain nyo yan, mamamatay kayo. Kaya
Hindi automatic na namatay ng kinain nila. Ang ibig sabihin, namatay ang espiritu nila at kaluluwa. Buhay ang kanilang katawan, subalit ang espiritu at kaluluwa ay patay. Okay, so, yun na nga, na itong mga tupa, alam niyo ba ang katangian ng tupa? Nabanggit ko na yan. Ang katangian ng tupa, kahit agupitin niya, paluin ng tungkod, gupitan, hindi po nagre-reklamo. Yan tupa. At itong kambing, susuwagin ka pa. Reklamo ng reklamo yan. Nasabi ko kanina, mas gusto ko ang kambing. Bakit? Para maligtas. Itong kambing, kung may papasok dito, para maging tupa. Kasi kapag ang kambing nanampalataya kay Kristo, mawawala ang pagkakambing niya. Magiging tupa siya. So, yan ang misyon ni Jesus. Kaya si Jesus nagkatawang tao para mamatay sa krus, para sa ating mga makasalanan. Pero, ngayon, hindi na tayo makasalanan. Bakit, di ba? Yun ang purpose, mamatay sa krus, kasi dapat kayo, ako, tayo, ang dapat ipako sa krus dahil tayo ay mga makasalanan. Tayo ang dapat na ipinako. Kaya nga, di ba, Romans chapter 6, verse 23, the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, subalit ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa langit. Regalo yung ating salvation through faith. Dahil tayo ay nanampalataya sa Kanya. Kaya yung mga taong kambing, ibig sabihin, hindi sila nananampalataya kay Kristo. Kaya magpahanggang ngayon, kambing pa rin sila. Kaya challenge sa inyo at sa akin, magdala kayo rito na magdala. Mas gusto ko ang kambing, ha? Magdala nyo maiingay. Dahil pag iyan ay nakarinig ng salita ng Diyos, tulad ng ginagawa ko, salita ng Diyos to, biblical lahat. Kapag nakarinig yan ng salita ng Diyos at pinapasok nila sa kanilang tainga, ibinaba sa puso, may trabaho naman ang Diyos. Ano ba ang trabaho ng Diyos? Patubuin at palaguin yung salita ng Diyos. Karamihan kasi sa kambing, pagpasok sa kanan ng tainga, labas dito sa kaliwa. Kaya, walang natututunan. Nakuha ba point? Ako lang sa totoo, testimony ko, matotoo ko. Bakit ang dami kong memory verse? Tama ba ang salita yun? Marami akong memoryado. Bakit? Pag naintindihan ko yung itinuturo ng mga pastor ko noong panahon, nung hindi pa ako pastor, pagpasok sa kanang tainga ko, tinatakpan ko itong kaliwa para huwag makalabas. Para yung salita ng Diyos bumaba sa puso. Pag nasa puso na po yan, ang trabaho naman ng Diyos, ito ay patubuin, palaguin, at mamunga. Kaya, sa totoo lang, dito, sa atin, 37 na po na kambing ang tumanggap sa Diyos, kay Jesus Christ. Diba, Ate Mel? Kayo noon, mga tumanggap na rin. Lahat. Nagpabautismo pa kayo. Ang bautisado po, ayon sa record natin, ay 35 na po ang nabautismo. Kasama pa si Ayen yata, no? Kung nung nandiyan sa resort. Good! Okay. So, 35 na po ang nabautismo. Yan, ganyan, masaya ako. Dahil, dati maingay tayo, ngayon ay tupa na, tahimik. No? At sigurado, with assurance, sa langit ang tupo natin. Diba? Ano ba? Ang hindi ko pa nasabi doon, yung Kulusas, nasabihin ko, Kulusas chapter 2, verse 8 and 9. Ang sabi po doon, tayo daw ay huwag maniniwala sa mga sabi-sabi. Kahit pa matatanda ang nagsasabi, basta hindi nasasaling kay Kristo. Ang ibig sabihin, kung dito, magkwikwento lang ako sa inyo na magkwikwento, wala naman sa Bible, heresy lang yan. Sabi-sabi.
Kaya lahat ng sinasabi ko rito, hindi man ninyo makita dahil sira ang aking laptop, pero sigurado ko na nasa Bible. Kaya nga sabi ko, mabuti na lang memoryado ko. Tulad ng Colossus. Diba? The truth will set you free. Marami po kasing hanggang ngayon alipin. Ano bang alipin? Tulad ng Marites. Diba? Maraming nagsasabi dyan na hindi naman totoo, pinakikinggan at ikinakalat pa. Ikinakalat. Ang sabi sa Colossus 2:8-9, pag hindi biblical, huwag nyo papakinggan. O halimbawa ito, darating na naman ang bagong taon. Diba? Ano na naman ang sabi-sabi? Bumili ka ng 12 prutas na bilog. Yung bilog, 12. Pagpapalain ka. Yayaman ka. Diba? Wala naman yung mayaman. Ganun pa rin tayo. Yung mayaman, yung negosyante. Diba? Yung nagtitinda ng mga prutas dahil alam nila, mabenta yan. So, wala sa Bible. Hindi po natin mababasa sa Bible na pag bumili ka ng 12 ba o 13? 12. Pagpapalain. Alam po ninyo, ang blessing, ang pagpapala, hindi lang daw sa pera. Ang akala kasi ng tao, kapag pinagpala ka, marami kang pera, pinagpala ka na. Hindi po. Maraming pera na walang yung contentment. Na walang content, hindi na mo content ko. O halimbawa na lang, yung mga politiko, no? Diba? Maraming napapabalita, inurap ang pera, yung para sa taong bayan, ibinulsa. So, walang katapusan pagpapayaman. Na ang aking pag-aaral na sa sarili ko lang, halos lahat yan, pero hindi ako nagpipinta. Halos lahat, yan ang sistema natin. O, ang Pilipinas nga daw, wala nang pera. O, ang bansa natin Pilipinas, narinig ko kanina kay Ate Lee, wala na, puro utang. Tama ba yun? O, okay. O, so, ganun po, hindi nakukontento. Ngayon, ano ang sekreto para maging kontento tayo? Na kahit wala tayong pera, di ba? Sabi kanina yung kanta natin, sobra-sobra ang blessing, ang pagpapala. O ano ang maganda para makontento ka? Ito na yung sinasabi sa Galatia chapter 5, verse 22 and 23. Ano po ang sabi doon? Ang bunga ng Espiritu ay, number 1, sino nakakala? Pag-ibig. Exempted ka. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kahinahunan, kabutihan, kabaitan, at ang pangsiya ay ang pagpipigil sa sarili. Yun ang tunay na kayamanan. Kasi tingnan mo, kung may pag-ibig ka, okay, mahal mo ang lahat ng tao. Di ba yan naman ang utos ng Diyos? Ang utos ng Diyos, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Mark chapter 12, verse 13. Second, sa 31. Second is this. Love your neighbor as yourself. Dalawa lang. Mahalin mo ang Diyos, mahalin mo ang kapwa, kagaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Yun lang naman po. So, pag-ibig talaga ang number 1. Roma chapter 13, verse 10. Sabi po doon, sapagkat ang buong kautusan, lahat ng batas, 662, yung law, na uuwi na lamang sa isang pangungusap. Ano yun? Pag-ibig. Ang buong kautusan, na uuwi na lamang sa isang pangungusap. Roma chapter 13, verse 10. Nandyan po yan. Gusto nyo matiyak na tama ang mga sinasabi ko, manood kayo sa YouTube. Sino rito ang nanonood ng YouTube? Pakitas na ang kamay? Hindi, no. Kasi pinuturuan ko sa inyo, tiyak, mapapanood nyo. Ngayon, ang tanong ko, sino ang nanonood sa inyo from umpisa hanggang matapos? Taas ang kamay.
Amen. Very good. Yan ang gusto ko, tamat kayo. Totoo yan, kahit ako man eh. Panunurin ko lang yung importante, ay matulog na ako. Diba? Pero kung talagang gusto nyong i-check yung mga sinasabi ko, pakinggan nyo, may hawak kayong Bible. Ang Bible naman, nandiyan naman sa cellphone. Diba? O kung wala kayo sa cellphone, yung Bible talaga. Checkin nyo, ay tama yung sinabi ni Pastor. Romans chapter 13, verse 10. Ano pa? Galatia chapter 5, verse 14. Ano ang sabi doon? Sapagkat ang buong kautusan ay nauuwi na lamang sa isang pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa na kagaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. No? Kaya ibalik ko sa Mark chapter 12, verse 13. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Yan ang unang utos. Second is this, huwag niyong kalilimutan, love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than this. Wala nang hihigit pang utos. Kaya itong utos ng Diyos na mahalin mo siya, mahalin mo na siyempre ang Diyos, ha? Mahalin mo ang unang Diyos, pangalawa tayo, at ang sarili mo, mahalin mo para humaba ang buhay mo. Diba? Pag hindi natin minahal ang ating buhay, hindi mo aabutin ang edad na gusto mo. Hindi mo aabutin. O, sino sa inyo rito ang gustong abutin ang 101? Pakita sa kamay. Amen. Very good. Ngayon, di ba, ang lagi kong itinuturo, Hebreo 11:1. Tayo'y may pananalig kung magtitiwala tayong mangyayari ang mga bagay na inaasahan natin. So kung gusto mo 101, asahan mo na daw. Diba? Tayo may pananalig kung magtitiwala tayong mangyayari ang mga bagay na inaasahan natin. Asahan mo na naaabutin mo ang 101. Ang problema, ito. Diba? Love your neighbor as yourself. Ito na yun ang problema. Mahal mo ang kapwa mo, hindi mo minahal ang sarili mo. Diba? Nandiyan yung pa-UC. Sa pag-UC lang, yung kapatid ko at the age of 65, patay. Bumubol dito, sumabog, cancer. Totoo yan yung mga nasa kaha. Cancer. 65. So, hindi niya minahal ang kanyang sarili. Pag sinabi ng doktor sa atin, ito ang inumin mo, ito ang problema. Kung mapapakinggan niyo si Doc Atoy, Albonita ba yun? Arbonita. Sabi niya, itong mga senior, yung mga pasaway. Kami daw ng mga senior, mga pasaway. Bibigyan ko ng resulta. Antibiotics, dapat 7 days. Walang palya. Ang ginagawa, bibili lang ng 3 o 4 at naramdaman niya, okay na siya. Hindi na bibili ulit. Sabi ni Doc Atoy, mapapanood niyan sa Facebook lang. Mga pasaway talaga itong mga senior. Ano bang English ng pasaway? Pag binasa niyo, pass away. Kaya maraming namamatay dahil ang utos ng Diyos, mahalin natin ang ating sarili. Mahalin natin, huwag magtuturo kasi pag nagturo. Ang balik sa'yo, nakatatlong daliri. Nasasaya ko lang. So, pero totoo po yan. Utos kasi ng Diyos eh. Ang problema, hindi natin minamahal ang ating sarili. Paano natin naabutin ang 101? Wala pa tayo sa topic, uubos na ang oras, no? May 15 minutes na lang. Okay, so, at least, karagdagan. Kasi, di ba, the truth will set you free. Ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. Kaya, huwag tayong maniwala sa sabi-sabi. Ito pa, pag may sakit, instead na sa doktor pumunta, sa albularyo, sabi ng mga kapitbahay, magaling yung albularyo. Kaunti lang kung maningil. Kasi kung sa doktor na pa, ma-hospital pa, mababayad pa, sa doktor, iba may medisina pa. Samantalang sa albularyo, tapal-tapal lang.
gagaling ka na, tapal-tapal lang. Huwag po. Bakit? Hindi sila lisensyado. Hindi sila lisensyado para gumamot. Nakukuha po ba natin? Marami pong napapahamak yan. Yung kapitbahay na namin sa Trece Martires, di ba? Sino ba yung pangalan nun? Linda? Si Linda. At age of 50. Abay, yung sabihan ng babae, anong sakit yun? Yung nagbuntis na... Ha? O, sa matres. Abay, instead na pumunta sa ospital, pumunta sa albularyo. Samantalang marami naman siyang pera. Kapit-bahay namin, nagpapautang na siya. Ang dami niyang pautang. So, doon tulad yung mga may utang, napatay. Wala na sila ang problema kasi ganito eh. Kapag nagpautang ka na may tubo, may porsyento, kung halimbawa 20 silang may utang, akala mo jackpot ka? Hindi. Logika na nagpautang. Bakit? 20 ang mananalangin na mamatay ka na. Diba? Yung 20 kasi, pag namatay na, absurdo na. Wala nang utang. Mayroon pa nga, intentional, diba? Yung milyon ng isang utang. Nagbayad lang ng 200,000. Patay. Mag-asawa pa ang pinatay. Dahil malaki ang pautang. O kaya, kawawa ito, nagpapautang. Kaya nga diba sinasabi ko sa inyo, hindi nyo lang naalaala ng nakaraan. Ang problema ganito. Diba? Sino ba ang may kasalanan? Tanong ko sa inyo. Ang nagpapautang o yung umuutang? Ha? Amen! Tamang sagot! Kasi, tingnan nyo, kung walang nagpapaloko, walang manluloko. Nakukuha ba? Kasi, di ba lang, nasabi ko nung nakaraan, kaya ka nang umutang, wala kang pera. Anong ibabayad mo? Kaya ka nga, kasi kung marami kang pera, hindi ka umutang. Dapat, di ba, common sense. Okay, so, good. Okay pa, meron pa 15 minutes. No? Diba? Yung sinasabi kong kung walang nagpapaloko, walang manluloko. O sino may kasalanan? Yung nagpaloko. Kasi kung walang nagpaloko, walang manluloko. Hindi na kita lulukuhin kasi hindi mo ako pinautang. Pinautang mo ako, kasalanan mo. Pinautang mo ako. Alam mong lulukuhin kita, ba't mo ako binigyan? Alam mong wala akong pera, ba't mo ako binigyan? Diba? Nabanggit ko yan noong nakaraan. Ganun po. Kasi bakit? Ang mga nagpapautang, nag-i-interest pa. Nag-i-interest pa na magkapera. Ang dami niya ng pera. Gusto pang tumubo ng tumubo. Hanggang, diba? Sabi ko kanina, yung dalawang kung pinautang mo, panalangin niya, mamatay na yung inutangan mo. Absurd ko na ang utang mo. Okay, so, wala po, hindi po yan ang ating teksto. Yan ay ni-remind ko lang, the truth will set you free. Sapagkat ang katotohanan ang siya magpapalaya sa atin. Meron pang isa, ganito. Marami nagsasabi na kapag oras mo na, ay oras mo na. Diba? Tanungin ko kayo, alam ko na kwento ko na yan, nasabi ko na. Sabihin nyo lang, itaas nyo lang kamay, hindi ko na itutuloy. Kapag oras mo na, ay oras mo na. Sino ang naniniwala dyan? Pakitaasan kamay. Maraming tao na naniniwala. Kung oras mo na, oras mo na. Nasa pelikula yan. Sino yung bida sa pelikula? Ako, nanonood ako ng YouTube. Si Philip Salvador. Ang sabi ni Philip Salvador, kaya siga siya. No? Wala siyang kinatatakutan. Kasi kung oras ko na, oras ko na. Hindi po yan totoo. Kapag naniwala kayo, ay talagang mamamatay ka na nang wala sa panahon. Hindi po yan totoo. Mababasa po natin sa mga ngaral, chapter 7, verse 17. Ang sabi doon, huwag tayong magpakasama-sama at magpakamangmang. Baka hindi mo abutin ang ipinakda sa iyong oras ng kamatayan. So, huwag daw tayong magpakasama-sama. Huwag tayong magpakamangmang. Ang ibig sabihin ng mangmang, abay may gamot na nasa butika na yung kagalingan mo, hindi mo binibili.
ang tawag sa'yo, mangmang. Kasi, yung gamot na yan, galing yan kay Lord. Si Lord ang gumawa niyan para sa atin na imagine, tingnan nyo, wala ka pang sakit, nasa buti ka na. Ganun kabuti ang Diyos. Wala ka pang sakit, wala pa, so hindi ka na bibili. So pag nagkasakit ka, nandiyan na sa buti ka, bibili na lang. Kaso yun ang sinasabi ni Doc Atoy, kasi nagtitipid, di ba? Sa 7 araw mong iinumin, 4, gumaling ka na, lalo kang lalala pag hindi mo itinuloy yung 7 araw. Antibiotic, dapat pag binigyan ka for 7 days, inumin mo, tapusin mo. Ngayon, kung hindi mo tinapos, babalik yung sakit mo, mas malala, at hindi na yung antibiotic mo, ang inumin mo, tataasan na. Mas mataas pa, pati presyo mas mataas. So, sabi ni Dr. Batoy, ito mga senior, mga pasaway talaga. Pasaway. Kaya pass away. Wala sa panahon. Hindi gusto ni Lord. Mababasa po natin yan sa Ephesians chapter 4, verse 13. Kapag hindi nasunod ang banal na Espiritu, ito ay napipighati sa English. Great. Ang Holy Spirit. Bakit? Abay, nagpadala na siya ng doktor para sa iyong kagalingan. Ang problema, hindi mo binili yung resita sa iyo. Mamamatay ka talaga. Okay, so bakit ako napunta dyan? Hindi yun ang gusto kong i-direksyon. No? Okay, so basta mabilis din ang kaaway. Biglang inaagaw yung mga sasabihin ko. Okay, so ganun mo yun. Ibig sabihin, tapusin natin ang 7 araw na ibinigay sa atin na antibiotic. Kaya nga nakakatakot, nakalampas ka lang ng 1 araw, balik ka na naman sa normal, sa umpisa. Okay, so ang ating pong pag-aaralan, meron pa namang 12 minutes. Okay lang ba sa inyo ma-advance ng 5 minutes? Ang ating pinag-aralan dito, mababasa rin po natin sa Jeremiah 29:11. Ano po ang sinasabi? Pasensya na, sira ang ating laptop. Ang sinasabi po sa Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Ang ibig kong sabihin, di ba tayo nagplaplano? Ang Diyos may plano rin para sa atin. Ang plano ng Diyos para sa atin, pagpalain tayo. Ano bang ibig sabihin ng prosperous? Pagpapalain ka. Prosperous. Yan ang plano ng Diyos. At ang plano naman ng kaaway, to harm you. Pahirapan ka, nandyan yung magkasakit ka, nandyan yung nagdurusa ka. Hindi po yan plano ng Diyos. Ang plano, prosperous. Ikaw ay pagpapalain. No? To give you hope and a future. Yan po ang napakahalaga. Bakit? Tingnan nyo dyan. Matatapos na po ang taong 2024. Makakakita nyo sa bulletin board. May plano na po tayo. Ang nakalagay sa plano natin, gagastos, ang hinihingi ko kay Lord, 210,000. Ang gagastusin po, 203,000. Nandiyan po. Bakit? Sasabihin nyo, bakit Pastor 210? Samantalang 2023, 300,000 ang pumasok. In realidad kasi ako. Yan na po ang pera natin ngayon sa kasalukuyan. Month of October, nakalagay yan, 144,000. Sa 10 buwan, 144,000 ang pumasok. Pagdating sa November, December, mga 25 sa 2 buwan na yan. Kaya, kung 144 saka 25, 26, 170,000 lang ang pumasok sa kasalukuyan. Pagtapos nitong December, mga 170. So, bakit ako hihingi ng 300? 170 yan realidad. Pero ang kagandahan, 170 nga yan, mayroon naman tayo sa video ng, sa ngayon,
98,000. Nung, di ba, sinabi ko rito nung last Sunday, 96,000. Nagulog tayo ng kulay pula para dyan. Nakadikumpo ng 2,550 nung linggo. Dahil itong ginagawa natin, regalo po yan ni Jesus. Kasi birthday ngayon ni Jesus. Diba? Itong December, ang kapanganakan. No? Sa Katoliko, December 25. Kaya tayo naman, dahil hindi tayo Roman Catholic, Evangelical Catholic tayo, ay tinuturo ko nga, at dapat sa akin, araw-araw, Pasko. Sa totoo lang, dapat araw-araw. Kasi, bakit araw-araw Pasko? Yung maligtas ka, yung sa langit ang tungo mo, sigurado, kung sa langit ang tungo mo, di, ang sarap ng buhay natin. O, huwag ka munang lalayo ito dahil ikaw ang love operate na siya ang aking paawitin mamaya. No, Tom? Andiyan ka ba, Tom? Okay. So, ito, kaya nakikita nyo, tayo po dapat ay nagplaplano. Sa loob ng tahanan, sino po sa inyo nagplaplano? Pakitasan kamay. Problema yan. Malaking problema yan. Bara-bara ba? Ang ibig sabihin, may pera tayo ngayon, halika, din tayo, halika. Kung saan-saan, shopping tayo, bill mo ko, bili mo ako nito, bili. Walang kaplano-plano. Ayan si Ayin, ang magpapatunay. Di ba Ayin? Sa kabataan may plano kayo. Hindi pwedeng wala. May plano kayo, may gagawin kayo. May mga proyekto kayo. Tulad dito sa church, nandiyan ang plano na. 210 para gastusin sa 203. So tayo, hindi tayo bara-bara-bay. Hindi ko gagastusin ang pera pag wala sa plano. Di ba? Na-discarrel na tayo minsan. 2023. Ang hinihingi ko kay Lord, 250,000. Ang ibinigay ni Lord, 300,000. Kaya lang, pinasukan ako ng pakialamero na mas marunong pa sa akin, upos ang pera. Pero okay naman, gumanda naman. Pero hindi yun nakaplano dyan. Sa kagandahan, kahit ito may tablado, wala yan. So, yun ang tinasabi ko, bara-bara-bay. Kung may pera, bili ka nito, bili ka noon. Tayo po ang magsasakripisyo. Kahit sa panganganak, ang pag-anak po, plinaplano yan. O, kami ni Mrs. Plinano namin every 2 years. Magkaanak kami. 3 lalaki lang ang gusto ko. Ayaw mo ng babae. So, totoo. So, sabi ko sa kanya, 3 lalaki lang. 2 taon ang pagitan. Nalungkot ako. Hindi pwedeng walang babae. So, ginawa ko, Lord, pasensya na. Hindi ko na uulitin. Kailangan ko po ng isang anak na babae. Kung hindi ako humingi kay Lord ng isang babae, wala tayo rito. Wala ako rito. Wala kayo rito. Kasi ang may-ari ng building na to, yung anak ko, babae. Diba? O, ano ang ginawa ko? Ayan ang witness. Yung bahay namin, puno ng mga batang picture na babae. Puro picture na babae. Pumunta ako ng Baguio. Kasi may seminar kami sa Baguio. Nanganak siya, nasa Baguio ako. Pagdating ko, halimbawa, nanganak siya kahapon, ngayon ako dumating. Niloko ako, sabi niya, ay, lalaki na naman. Ay, hindi ako maniwala. Ay, tingnan ko. Sabi na, babae. Kasi, yun ang hiningi ko kinuha na paano. Kaya, yung 2, 5 taon bago kami nagkaroon ng anak na babae. 5 taon ang pagitan. Yung mga lalaki, 2 taon lang. Kasi, hindi talaga malungkot pag walang babae. So, ang gusto kong ipakita rito, nagplano po tayo sa bahay. Diyan natin simulan. Huwag yung bara-bara. Kasi pag bara-bara, mag-iisip ka. At pinag-aawayan yan sa loob ng bahay. Kahit dito sa church. Pag wala tayong plano, mag-aaway-away tayo. Kaya kayo, nakatitiyak. Dahil nakikita nyo, yung pera nyo, ibinibigay nandiyan. Saan napunta yung pera? Nandyan. Yung mga ginastos. So, kaya ako mahilig sa transparent. No, mahilig. At
Saka, ibig sabihin niya, wala akong sinasayang na ibinibigay niyo. Okay, so dahil eksakto 6:00, hindi pa dapat tapos dahil napakahalaga ng plano, maaaring sa susunod na linggo naman. Continuation, katulad no, what is your, sabi ko, will set you free. No? Sapagkat ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. Okay, so, tayo po'y manalangin muna, yung Lord, maraming salamat po sa habang ito na tunay nga po na kinakailangan ay nagpaplano po ang bawat isa sa amin. Dahil ang upang sa ganun ay maiwasan po ang hindi pagkakaunawa. Ito po ang nalangin na binibigay ko po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus na aming kalapagligtas. Amen. Salamat, Pastor, sa isang mabiyayang mensahe. Tama nga na magplano tayo. Ha? Kasi ang Diyos na nagplano. On the first day, kung nagpasa kayo ng Genesis, sa unang araw, nagplano ang Diyos na magkaroon ng ilaw, no? Light. Let there be light. Ikalawang araw, meron din. Hanggang ika-6 na araw. Okay? So sa ikapitong araw, nagpahinga ang Diyos. Kailan nilikha ng Diyos ang mga tao? Pang ilang araw? Pang ilang araw nilikha ng Diyos ang tao? Yan ang assignment ninyo. Assignment ninyo yan, sabihin nyo sa akin sa linggo. No? At tinatawagan ko naman si Tom para sa, hindi pa si Tom? Para sa special naman. Nasaan ka na, Tom? Kuya Alex, sa susunod ay hasain nyo na ang process. Dahil mura ngayon ang lemon. Pwede nyo Okay, kung wala si Tom, di ako na lang. Magaling kumanta ko si Alex. sa susunod po, If you believe in yourself, if you believe there's someone who walks through life with you, just let your hands and open your heart, lift up your hands to them. And you have no one that's
Salamat po, Pastor. Ating pagpanalangin ang ating mga handog. Dakilang Diyos. Woo! You are the fantastic singer! Dahil manalangin sa ating mga handog. Dakilang Diyos, pinupuhi ka namin at pinapasalamatan ka namin sa gabing ito. Salamat o Diyos sa mga salita mo na aming narinig, Panginoon. Ang sabi mo nga, Panginoon, the truth shall set us free. Tunay, Panginoon, na ikaw ang magpapalaya sa amin sa lahat ng mga kamalian na aming nagagawa. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ay Diyos na mahabagin, Diyos na puspos ng pag-ibig. At salamat o Diyos na sa gabi ito ay tinuruan mo kami, Panginoon, na magplano. Kung ano ang plano namin, Panginoon, ay dapat namin ipanalangin sa iyo para sa taong 2025. O Lord, igay mo po ang bawat isa sa mga kapatid ko nandito ngayon, ang mga panghabong kapatiran. Salamat, Panginoon, na sa patuloy na katapatan ng mga kapatid ko ito, na sila man, Panginoon, ay kasama namin sa pagpupuri at sa pagsamba sa iyo. Turuan mo po ang bawat isa, Panginoon, kung paano namin ibabalik sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat, Panginoon, dahil ikaw ay Diyos ng pag-ibig. Kayo na lamang ang pag-ibig mo, Panginoon, sa amin. Kung kaya isinugo mo ang iyong anak, si Yeso Cristo, Panginoon, upang ang lahat, Panginoon, na tatanggap sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At sa gabi dito, Panginoon, dinadalangin namin ang mga handog na nalikom. Salamat o Diyos sa mga kamay na naging bahagi, Panginoon, sa paghahandog na ito. O Diyos, paspasan mo po ang mga kamay na nagsipaghandog at ibalik mo po na hindi pang pagpapala ang kanilang mga binigalood sa iyo. Salamat o Diyos, na dito pa lang ay pinapractice na namin ang aming pag-worship sa iyo sa pamamagitan ng aming salapi. At sa araw ng bukas, sa araw ng linggong darating, pinadalangin namin, Panginoon, at pinagpapasalamat ang birthday ni Angel Kay. Panginoon, patuloy mo po siyang pagpalain, patuloy mo po siyang biyayaan, mahabang buhay. Tamunan mo po, Panginoon, ang kanyang puso ng hangarin na mga kaloob, makapaglingkod sa iyo. Ang din po ang kanyang boyfriend na si AJ na nasa dagat ngayon, Panginoon. O Diyos, pagpalain mo po siya at ingatan. O Panginoon, Diyos, patuloy pong hawakan ang kanyang buhay at turuan mo po siya, Panginoon, na alalahanin kanya bawat oras ng kanyang buhay. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Cristo Jesus. Amen. Para po sa ating mga pagbabalita, sa 25 po wala tayong gawain dahil hindi naman po linggo. No, ganoon din sa New Year, wala po tayong gawain like Wednesday pala yan. Ha? Pag nagkataon na ang 25 at January 1 ay linggo, meron tayong gawain. So, ang lahat ng gawain ay magre-resume
sa January. Pero sa 22, 29, meron tayong pananambahan. No? Lalo na yung 22 dahil mahalaga yun. Huwag mo masyado sarapan in their faith. No? 29 po. At 29 o nga pala, si Mother. No? Mother. Okay. Huwag niyo masyado, ako ang speaker mo, sarapan mo na akin. No? So sa ating pagbabalita, ang ating Bible study. Sino dito gusto umattend ng Bible study para matuto? No? Hindi lamang tayo dito a-attend para lang kumanta o umupo. Kailangan natin mag-aaral. Sino dito ang gusto? Dito, Willing? pwede rito Pwede rito dito sa mag-Bible church. study. Pwede tayo mag-Bible study. Sino ang willing na makinig at matuto? Amen. No? Mayroong isa. Yan na. Yan nakabulod dyan. Hindi ko pwede magtaas ng kamay yan. Gawin nating Martes or Huwebes. Ano ang gusto nyo? Bible study rito, Huwebes. At special lang yan para sa inyo. Kung gusto ninyo. Magdala pa kayo ng Oo, kaibigan. magdala kayo mga kaibigan ninyo kaya doon sa compound ninyo. No? Mga kabataan ay welcome. No? Kailangan natin matuto. No? Kailangan natin matutong manalangin din. Alam niyo ba kung sino dito ang aware sa balita sa mga nangyayari sa ating politika? Hindi naman ako politiko, pero lagi akong nag-aantabay. Ha? Alam niyo ba na umutang na naman sa World Bank yata ang gobyerno? Ang PhilHealth, huwag na kayo masa, hindi binigyan ng pondo. Pero kinuha ang 90 billion na nalikom ng PhilHealth. Kaya pag pupunta kayo doon, wala na tayong free. Antayin na lang natin si Bongo para sa ano yung kanyang project na kawawa ang ating bansa. Eh, tutuloy natin. Sino dito ang nananalangin tuwing Wednesday? Kasama sa panalangin. Ay, kalungkot. Hindi kayo kasama. Every 7 o'clock, no? Tignan ninyo ang inyo, yung day by day kaulit, nandun lahat yung mga dapat natin ipanalangin. Ang bansa, mga kabataan dito sa pangunguna ni Chairman dyan, no? Yung lalaking nakaputi, na init na, no? Na pangunahan siya sa kanyang pamumuno sa mga kabataan dito. No? Dahil mahalaga ang pamumuno ng Panginoon sa ating kalagitnaan. Mahirap yung tayo-tayo lang, windang ang buhay natin. Kung kami ay wala sa Panginoon, ganoon nga, wala kaming plano. Pero nung natuto kami, nagplano na kami. Kaya lahat ng mga anak namin ay nakatapos. Maayos naman ang kanilang mga buhay, maayos ang kanilang status sa buhay. No? So, huwag natin kaligtaan ang sama-samang pananalangin tuwing Miyerkules. Na? Alam ko naman na sin, nakikita ni Angel Faith. Sana ay makasama natin kayo. Kataga, compound ninyo doon. No? Sama-sama natin ipanalangin ang ating mga pamilya, ang mga kabataan. No? Mga kabataan ni 16 anyos pa lang nag-aasawa na. Nakalungkot. Nalulungkot ako pag ganyan. Dapat nag-aaral pa sila, na-enjoy nila ang buhay nila. So dapat nating isama sa panalangin dahil yung Facebook na yan, napakalaking epekto niyan sa buhay ng mga kabataan. Hindi lamang sa mga kabataan, maging sa mga dalaga, mga binata, mga nanay, mga tatay. So huwag nating katamaran ang manalangin. At sa gabing ito, sa ating pagpapatuloy, tinatawagan ko na si Pastor para sa paspas at panalangin. Inaanyayaan po tumayo, kapulungan. Maraming Diyos na mangpangyarihan sa lahat. Maraming pong salamat at muli ay pinipot po kami sa dapat ito upang kami po ay sama-sama magpuri, magpasalamat at sambay ka po namin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat din po sa mga blessings, sa mga pagpapalang patuloy po ninyong binibigay sa bawat isa sa amin. Lalo na yung sa loob ng isang linggo, hindi po ninyo kami pinabayaan. At maraming salamat din po na ang isa naming kapatid ay naka-approve na po. Alam namin, Lord, na kayo ang God provider. Alam ko, Lord, na kayo po ang nagplano nito para sa Kanya. Kaya ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat. Lord, nalangin ko po sa gabing ito, hinihingi ko po ang iyong basbas, ang masaganang awa ng Diyos Ama at ang walang sawang pag-ibig ng Diyos Anak at ang
kaaliwan ng diwang banal, ang sumaamin nawa mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen at amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi sa ating lahat. See you all next Sunday. Amen. Ay, okay lang yan. Walang problema. Importante yung kanta. Nag-video ako. Nasaan ka kanina? Ay, nag-bihis ka. Hindi na umabis. Ako na lang ang kumanta eh. Hindi pala sa'yo sinabi ni